Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Magandang umaga pong muli mga kaibigan na lagi pong nakatunghay sa programa pong ito na Biyaya sa Pag-aaga. Salamat po ng marami sa pagkakataon na meron tayo. Ngayon po ay Agosto 29, taong kasalukuyan. Napakabuti po ng ating Panginoon na muli po tayong binangon sa umaga pong ito. Sa isa pong kadahilanan na tayo po ay patuloy na mabuhay sa ilalim po ng kanyang paghahari. Doon po sa mga kababangon pa lamang, salamat po muli na tayo po'y pinagpala ng ating dakilang Diyos na manilikha dahil yan po ang kanyang layunin. Ngayon pong umaga nais po nating muling bulayin. Muniin po natin ang kanyang mga salita na nagbibigay sa atin ng buhay. Lagi po natin tatandaan, ang buhay ay hindi lamang po nabubuhay. Ang tao po hindi lamang nabubuhay dahil lamang po sa mga bagay na kung anong mayroon tayo. Kundi nakalagay po yan sa salita ng Diyos na yun ay dahil sa mga salitang namumutawi sa bibig ng ating Panginoon. Kasama ko po rito sa technical side, wala pong iba si Sir Stephen Fabis. Ako rin po si Pastor Enteng Reyes. So, tayo po'y magkapatuloy sa ating pong pag-uusapan. Ang ating pong topic ay nagsasabing, what is life? Ano ba ang buhay? Noong nakaraan po, ating pong nabigyan ng pansin kung ano po ba ang buhay pa talaga. Marami po kasi tayong palagay sa sukat po ng buhay natin. Sabi po natin, life is a gift from God for a purpose. Ang buhay po ay isa lamang pong regalo, regalo ng ating Panginoon. Pero may purpose po ito kung bakit. And then ikalawahong na pag-usapan natin is only a privilege given by God. Pribilehiyo lamang po ito. Kung ito po ay gift, ito po ay isang pribilehiyo na tayo po'y makatanggap ng regalo mula sa ating Panginoon. Ngayon, pag-usapan po natin yung pangatlo na nagsasabi po na it's more valuable than anything else. Ang buhay po ay napakahalaga ho kumpara sa lahat po ng bagay o sa anumang bagay sa mundo pong ito. Kaya marapat po na ang buhay, kasi alam niyo ho, halimbawa po, pag ang tao po ay dumarting sa mga sandali na mayroon po siyang nararamdaman na hindi maganda sa kanyang pong physical na aspeto, masabi niya po na mas mahalaga talaga ang buhay kaysa anumang bagay. Siya nga naman talaga, kahit anong mayroon ka, kapag ang buhay mo, kapag ang pakiramdam mo ay hindi maayos at di maganda, mas nanaisin mo pa yung pakiramdam na maayos kaysa mayroon kang lahat ng bagay. Di ho ba? So, ang buhay po ay higit na mahalaga kaysa anumang bagay sa mundo pong ito. Kaya nga po, mababasa po natin yan sa Mateo 16, versikulo 26. Ito po ang sinasabi ng ating Panginoon, Hesukristo. Ano nga ang mapapala ng isang tao? Makamtan man niya ang buong daigdig, kung ang katumbas naman ito'y ang kanyang buhay. Ano ang may babayad ng tao para mabalik sa kanya ang kanyang buhay? So sabi po, nagtatanong po ang banal na kasulatan, nagtatanong po mismo ang salita ng Diyos sa individual nating buhay, that we should answer this question. Ito ang kanyang katanungan, ano nga ang mapapala ng tao? Makamtan man natin ang lahat ng bagay sa mundo pong ito. Lahat ng lupain halos nasa atin na halimbawa.
Lahat ng negosyo dito sa Naga City, halimbawa, nasa atin na. Hindi naman masama ho yun. Hindi ho masama ho yun. Pero ang tanong po kasi ng salita ng Diyos, ano nga ang ating mapapala? Kasi ito, alam naman po natin na kahit gaano man po kayaman ng tao, kapag siya po'y namatay, pare-parehas lamang pong lugar ang pinupuntahan ng mahirap at ng mayaman. Pare-parehas din po lamang naman mabubulok sa cemetery. So ano nga talaga ang mapapala ng tao? Sabi po ng isang hari sa Israel na pinakamatalinong tao sa balat ng lupa, sabi niya, lahat ng bagay ay walang kabuluhan. Lahat ng bagay ay walang kabuluhan, sabi niya. Kaya siya na po yung pinakamayaman sa lahat ng tao na nabuhay sa balat ng lupa. Pero sabi niya, bago siya tumandang lubusan, sabi niya, napatunayan ko, lahat ng bagay ay walang kabuluhan. So bakit niya po kaya nasabi po yun? Bakit niya po nabigkas po yun in connection with our topic, what is life? So, sabi natin, ang buhay ay higit na mahalaga kisa mga bagay, kisa anumang bagay na mayroon tayo sa mundo pong ito. Kailangan pala natin na mabigyan ng pansin ang buhay pong ito. Sabi nga po natin madalas, anumang meron ka ngayon, meron kang mahal sa buhay, you have to value them. Pahalagahan mo sila. Kasi sa totoo lamang po mga kaibigan, lalo lang natin naiintindihan yung halaga po ng isang tao kapag ito pa'y wala na sa ating harapan. Kapag pumanaw na siya, doon lamang natin siya mapapahalagahan. Doon lamang natin siya nabigyan ng totoong pagkapatawad. Doon lang natin siya naunawaan na kailangan pa natin siyang intindihin. Mahalin, ika nga. Pero nung siya'y nabubuhay pa, para bagang lahat ng kapangitan ang siyang ating nakikita. Para hong ganun. Okay, balikan po natin ang ating talata. Ano ang mapapala ng tao? Makamtan man niya ang latang bagay. Successful man lahat ng miyembro ng pamilya mo halimbawa. Lahat ng negosyo mo successful. There is nothing wrong with that. Wala pong masama. Kung lahat ng negosyo ay successful, dapat lamang. Kung lahat ng trabaho ay okay, dapat lamang. Pagkat yun po ay bahagi ng purpose ng Diyos sa buhay po natin ito. Pero ano nga ang mapapala ng tao? Alam niyo ho, kung sasagutin po natin ng mabilisan, wala ho talaga. Wala ho. Wala as in wala. Period. Kasi ho, lahat naman pong bagay iiwan natin sa mundong ito, sa mundo pong ito, tama ho ba? Kasi sabi po ng banal na kasulatan, sinilang tayong walang dala, lilisan tayo sa mundo pong ito na walang anumang madadala. Mainam na nga lamang po sa ngayon, pag namatay ang tao, may damit. Nung tayo po'y isilang, hubad na hubad talaga tayo ng isilang. Kaso lang po, may katanungan po ang Bible. Ano ang ating mapapala kung ang ating kaluluwa ay mapapahamak ito? So, mas mahalaga ho pala sa Diyos, higit sa lahat ng bagay, yung buhay nating tinataglay na ito. Na yung ating kaluluwa ay mahalagang ating mabigyan ng pansin. Sapagkat ito po yung eternal. Ito yung buhay na haharap sa Diyos na sa walang hanggang buhay. Kaya hindi naman po sinasabi ng Biblia na walang kabuluhan talaga kung anumang meron ka ngayon. Bagamat sinabi ni Solomon. Kasi napatunayan niya yun. Na tila bagay hindi nakapagbigay ng kumplitong pagkatao sa kanya, yung mga bagay na nasa kanya. Parang yun po ang kanyang sinasabi.
So tayo po bilang mga tao, ano nga talaga ang mapapala? Halimbawa, nagtatrabaho ka at 12 hours a day. Di ho ba? Wala pong masama magtrabaho ng ganun kasi may overtime ka. Pero ano nga ang mapapala talaga? Kung di po natin alam ang purpose ng Diyos sa buhay po natin ito. Kung di po natin mapaghahandaan ang ating haharapin sa ikalawang buhay. Kasi ulitin po natin, mas mahalaga po sa Diyos ang ating hinaharap. Hindi rin ibig sabihin na ang ating kasalukuyan ay di mahalaga. Pero higit nating pahalagahan at paghandaan ang ating hinaharap. May nakalagay pa po sa banal na kasulatan, mas mapalad daw po ang tao na pinaghahandaan ang araw ng kanyang kamatayan kaysa araw ng kanyang kapanganakan. Tama po. Kasi nung ikaw ay panganak, hindi ka naghanda. Ang naghanda po niyan yung mga magulang mo, mga mahal mo sa buhay na kapaligid sa iyo. Pero pag mamamatay ng tao, ikaw mismo individually may responsibilidad na paghandaan mo, paghandaan ko ang kamatayan na darating. Kasi nung isilang ang tao, hindi masyadong magastos. Aba, pag namatay ka ngayon, malaki po ang gastos. Lalo kapag binurol pang ilang gabi, malaki po ang gastos po niyan. Di ho ba, mga kaibigan? Kaya ano ang ating mapapala? Totally, ang answer po, wala ho. Pero sa anumang bagay na mayroon tayo, gamitin po natin ito. Ma-accomplish, ma-fulfill ang purpose ng Diyos in order for us to value our life. Kasi kung alam mong pahalagahan ang buhay mo, malalaman mo rin paano pahalagahan ang kapwa mo. Malalaman mo rin paano mo pahalagahan ang pamilya mo. Malalaman mo rin pahalagahan ang makatrabaho mo sa iyong pinagtatrabahuhan. Di ho ba? Kasi po ang buhay po wala pong kasing halaga. Sa ngayon po, napakaraming technology. Pwede ka lang po mag-order sa Shopee. Pwede na pong i-deliver sa iyo after 4 days. Pero wala pa pong na-o-orderan ng buhay na kapag ang tao namatay dahil may pambili, makabibili ng buhay. Wala pa pong nakatuklas na pabrika o pagawaan or manufacture na nakakagawa ng buhay. Dahil ang Diyos lamang po ang nakagagawa ng buhay. Kaya ang buhay na mayroon tayo ngayon, dapat nating itong pahalagahan. Huwag nating itong sirain sa mga bagay na alam natin nakakasira. Sabi po ng mga physicians, kumain tayo ng tama. Mag-ehersisyo tayo ng tama. Ano pa? Uminom tayo ng tama. Ano pa? Matulog tayo ng tama. Lahat po ng sinasabi po ng ating mga physicians ay sa kapakanan ng ating pisikal na katawan para ho maging makabuluhan ang buhay natin. Pero siyempre, tayo pa rin po na mga tao ang ma-decide kung anong klaseng buhay na mayroon tayo. Pero ulitin ko po mga kaibigan, may mapapala po ang tao sa buhay na ito kung nalalaman mo, nagagawa mo ang purpose ng Diyos sa buhay mo. Halimbawa, may tanong pa ako. Ang asawa mo, ano ang purpose niyan? Bakit may asawa ka? Bakit may mga anak kayo? Ano ang purpose niyan? Para lamang ba mapagtapos sa pag-aaral ng mga anak? Hindi tapos na po yun? Hindi po. Dapat nating malaman ang purpose ng Diyos sa buhay nila. Bakit sila naging anak natin? Bakit sila naging asawa natin? Jehovah, may trabaho ka. So you have to know the purpose of your work.
Kasi pag hindi mo alam ang purpose ng trabaho mo, hindi mo po mapapahalagan ang trabaho mo. Di ho ba, mga kaibigan? So valuable ang life po ay higit na mahalaga kaysa mga bagay na mayroon tayo. Higit ang buhay. Pagkat ang buhay po, kahit kailan ay hindi ho nabibinta at hindi ho ito nabibili. Hindi po ito nasusukat sa kung anong mayroon tayo. Halimbawa, kapag ikaw mahirap, maikli lang ang buhay mo sa mundo. Halimbawa, pag ikaw naman ay nakakaangat, humahaba ang buhay mo sa mundo pong ito. Hindi po. Mahalaga po yun. Bakit po kamo? Kasi dito ho sa ating susunod na pag-uusapan, mga kaibigan, ay mahalaga ho ito din. Mahalaga din po itong susunod po natin na pag-usapan. Sabi po rito, it has a purpose to be fulfilled. Ang buhay po ay mayroong layunin. Ay mayroong layunin na dapat maisakatuparan. Tulad po ng relo pong itong malaki nandito po sa harap ko. May purpose po ito, pero bago po siya ginawa ng manggagawa, alam niya na po ang purpose. Anumang bagay na mayroon tayo na nakikita natin sa mundo pong ito, lahat po yan may purpose. Bago yan nangyari, bago yan lumabas, maging ang mga gadget, may purpose po yan bago ginawa ng manufacturer. At ang purpose niyan ay napakaganda. Kaya nga po, pag mali ang pagkakagamit, hindi niya po natatapos o nagagawa ang kanyang purpose. Same thing with us. Same thing with us. Bilang mga tao. Na dapat nating malaman, dapat nating alamin, dapat nating unawain upang magawa natin ang purpose ng buhay na ito. Sa Genesis po 2:15, ganito po ang pagkakabigkas ng banal na kasulatan. Inilagay ni Yahweh ang tao sa halamanan ng Eden upang ito'y pangalagaan at pagyamanin. Pangalagaan at pagyamanin. So, nung ilagay po ng Diyos ang tao sa Garden of Eden, hindi po sila nilagay doon para po matulog. Para lang po sila magpahinga. Hindi po. Ang purpose po, pagyamanin. Pag-igihin po nila ang Garden of Eden. May purpose po bago sila linalang ng Diyos. Kasi sila po yung kakatawan sa kakayahan po ng Diyos upang mapangalagaan ang Garden of Eden. Upang ang Garden of Eden po ay ika nga po kasi ayon po sa mga pag-aaral, kasi ang Eden po, the time nasa earth. Kasi physical. Mayroon naman po nagsasabing ito po ay dimension. Pero again, assuming po na physical ang Garden of Eden, na dito po nilagay ang tao, na dito po mapulfill ng tao ang kanyang purpose. Kasi pag ang tao po ay tumanggap kay Kristo, nasa langit na po, hindi niya na po mapupulfill ang purpose ng Diyos sa kanyang buhay kapag ang tao po ay namatay na. So habang ang tao po ay nabubuhay, dito lamang natin mapufulfill ang purpose ng Diyos. Kaya habang tayo po ay nabubuhay, dapat nating alamin, basahin, sabi po ng banal na kasulatan, basahin natin, ating bulayin, upang matupad natin ang alin? Ang purpose ng buhay pong ito. Base ho sa salita ng ating Panginoon.
So ang usapin pong ito, na ang buhay po ay may purpose na dapat nating maisakatuparan, ito po ay may kalawakang pag-aaral na hindi po natin madadala sa dalawang pakinigan lamang, kundi habang tayo nabubuhay, magkaroon tayo ng panahon personal na ating interest upang tayo'y matuto, makarinig, makaunawa. Saan? Sa mga prinsipyo ng salita ng ating Panginoon. Because ito lang po ang bukod tanging paraan upang magawa nating matapos mapulfill ang purpose ng buhay natin kung bakit ikaw, ako, ay naririto sa mundo pong ito. Kaya nga po, mga kaibigan, kapag ang lahat po ng tao, bawat taong sinisilang sa mundo pong ito, malalaman mo ang purpose mo. Wari ko ho. Lahat po ng ating titinang kapaligiran nasa maayos na kalalagayan. Bakit? Kasi po yung mga tao mismo, nasa maayos ang lahat. Nagiging maayos ang lahat. Para bagang walang awayan, walang bangayan, walang patayan. Kasi bakit? Kasi ang focus mo ay matapos mo ang purpose ng Diyos sa buhay mo. Wala ho sigurong anak na magbibigay ng siphayo o kalungkutan o dalamhati sa kanyang mga magulang. Bakit? Kasi alam niya kung bakit siya naging anak. Alam niya ang purpose na dapat niyang tapusin. Di ho ba? Wala ho sigurong pamilyang magiging wasak na pamilya. Wala ho siguro. Bakit po? Kasi lahat po tayong taong nabubuhay, inaalam natin ang purpose. Sabi ko na nga po even sa gadget, bago yung ginawa, may purpose yan. Kaya pag ginamit mo yan, hindi ayon sa purpose niya, madali po siyang masisira at hindi niya po magagawa ang purpose niya. Di ho baga? Kaya, maging ang buhay natin ito, pag di natin ito nagamit ayon sa pagkaka-disenyo or design o purpose ng Diyos, magkakaproblema po ang tao. So, ngayon pong umaga, maraming salamat pong muli sa inyo pong pagbibigay ng panahon, pagbibigay ng pagkakataon upang muli po nating bulayin ang mga salita pong ito na pag-usapan natin na ang buhay po ay higit na mahalaga kisa lahat po ng bagay na mayroon tayo. At ang buhay din po ay mayroong layunin na dapat nitong matapos. So marami pong salamat sa pagkakataon pong ito na tayo pong muli ay nakapagbulay, nakapakinig sa ilang minuto na ating pong pinag-usapan sa lugar pong ito. 99.9 FM. So sa umaga pong ito, bago po banggitin ang susunod pong programa, tayo po ay manalangin. Mangbalala makapangyarihan, muli niyo pong pagpalain ang bawat individual na tao, bawat tahanan, bawat pamilya, bawat company, bawat gobyernong umiiral sa mundo pong ito. Ikaw po ang maparangalan. Hayaan niyo po na kaming lahat ay patuloy pong mabuhay na inaalam ang purpose ng buhay at patuloy naming sinisikhay, nagpupunyagi kaming tapusin ang purpose na mayroon ka sa buhay namin ito. Na dapat naming itong i-prioridad upang aming malaman. Maraming salamat po sa pagkakataong ito. Ang iyong nawang paghahari ay dumating upang maganap ang iyong kalooban dito sa lupa katulad ng sa langit. Pagpalain niyo po ang bawat isa sa maghapong ito, mabuhay kami sa ilalim po ng iyong patnubay. Malayo sa anumang sakit at karamdaman. Yung po may mga may karamdaman, Lord, ikaw din po magpala na sila po'y mabangon sa panibagong kalusugan ng kanilang physical na katawan, emotional man o mental or spiritual
kayo po magpala. Sa pangalan po ni Jesus. Amen. Abangan niyo po ang susunod pong programa na wala pong iba, Kakampi Mo Network News. Good morning po!